Kumusta mga kabayan? Welcome back sa ating channel. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, huwag kalimutan mag-subscribe and press the notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos na aking tatalakayin. Ang Japan ay isa sa magagandang bansa sa buong mundo. Kakaiba ang kultura nila at napakaganda talaga dito. Masarap balik-balikan ang lugar ng Japan. May magandang tanawin, magandang klima, masarap na mga pagkain, ligtas, disiplinado, malinis at magagalang ang mga tao rito. Maraming mga Pilipino ang naninirahan sa Japan at nagtatrabaho din dito. Kilalang safe na bansa ang Japan dahil mababa ang kanilang crime rate. Pero nakakalungkot dahil ang tatalakayan natin ngayon ay ang tungkol sa isang krimen na ang sangkot ay ang 3 Pilipino sa Japan. Ang kwentong ito ay naging laman ng maraming balita sa Japan. Dahil 10 taon ang inabot ng kasong ito bago nahuli ang 2 sa 3 sospek. Sila ay nakasuhan ng panggagahasa at pagpatay sa isang estudyante sa Japan. Alamin natin ang buong kwento ng mga OFW na gumawa ng krimen sa Japan. June 2019. Si Kate Gianan Ichani, 32 years old, ay hinuli ng Japanese Interpol sa Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Philippine Show Police. Isa siya sa 3 nanggahasa at pumatay sa isang Japanese student sa Ibaraki University ng taong 2004 sa Japan. Si Kate ay halos 18 years old lang nang ginawa niya ang krimen. Nahuli si Kate ng Japanese authorities sa Pilipinas sa kanyang tinitirhan sa Taytay, Rizal nang matapos matrace ng Japanese Embassy ang kanyang bahay sa tulong na rin ng kanyang mga kapitbahay. Matapos na mahuli ay agad nakidinala sa Japan si Kate kasama ang kanyang mga escort mula sa Japan Interpol upang harapin ang kanyang kaso. At paglapag nga niya sa Narita International Airport, ay agad siyang dinala sa isang police station sa Japan. Ayon sa report, isa sa mga kasamahan ni Kate na gumawa ng krimen na si Jericho Mori Lampano ay naaresto na sa Japan at nahatulan na ng korte ng habang buhay na pagkakabilanggo. Habang ang isa pang kasamahan na Pilipino rin ay patuloy pa ring pinaghahanap ng batas. Si Kate ay sinasabing tumakas mula sa Japan pagkatapos gumawa ng krimen. At halos 13 years din siyang nagtago. January 30, 2004, ang biktima ng mga Pinoy na kinilalang si Misato Harada, 21 years old, nag-aaral sa Ibaraki University, kilalang active student at isa sa mga head ng Student Council. January 30, 2004, isang araw bago matuklasan ang kanyang mga labi, nakipag-inuman si Harada sa bahay ng kanyang kasintahan sa Amimachoy na Shiaki-gan, Ibaraki Prefectural. Ang kanyang boyfriend ay kaklase rin niya sa university. Ayon sa boyfriend ni Harada, siya daw ay nakatulog pero naramdaman daw niya na hating gabi ay lumabas si Harada ng bahay. Pagkagising niya ay may nakita siyang sulat na galing kay Harada at sinabi nitong pupunta lang siya sa kanyang mga kaibigan at babalik din siya ng umaga. Iniwan daw ni Harada ang salamin niya sa mata, contact lens, mobile phone at wallet sa bahay ng kanyang boyfriend at saka ito umalis ng bahay. Hanggang sa alas 6 ng umaga ay may narinig siyang balita na may natagpo ang bangkay sa Tioyong River, Panamguam Nyorong Village. At kalaunan nga ay napag-alaman na ang bangkay ay si Harada. Lumabas sa autopsy na namatay si Harada sa asphyxiation dahil sa compression sa leeg. Sa madaling salita, ito ay sinakal kaya namatay. Nagkaroon siya ng maraming hiwa at saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bukod doon, nakita rin ang kanyang mga labi na wala ng damit.
Sa unang investigasyon, naunang naging sospek ang kasintahan ni Harada pero walang nakitang sapat na ebidensya laban sa kanya. Napag-alaman kasi na nagsisinungaling ang kanyang nobyo. Dahil ang katotohanan pala ay sila ay nag-away kaya ito ay umalis ng bahay. February 4, 2004, isang bisikleta ang pinaniwalaang kay Harada ang natagpuan sa isang bakanting lote sa Situara City. 2.5 km ang layo mula sa kanyang apartment. Ang bisikleta ay nakitang may lock at nakabaliktad. Sa lugar kung saan natagpuan ang insidente, ilang lalaki daw ang nakitang sakay ng puting van na nagbaba sa bisikleta. Nakita ang maraming DNA print sa labi ng biktima at lumalabas na maraming lalaki ang sangkot sa krimen. Dahil dito, inalis bilang sospek ang kasintahan ni Harada. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis kung ang mga kaibigan ng biktima ang posibleng sospek. Ngunit kalaunan ay wala rin silang nakitang sapat na ebidensya laban sa mga kaibigan ng biktima. Kaya lumipas ang 3 taon at nauwi sa cold case ang kaso. Ibig sabihin, natigil ang kanilang pag-iimbestiga dahil walang lead o suspect sa gumawa ng krimen. At dahil nga sa kawalan ng progreso sa investigasyon, taong 2007 ay nag-anunsyo ang pamilya ng biktima na sila ay magbibigay ng pabuya na 2 million yen o halos 800,000 pesos kung sino man ang magbibigay ng impormasyon sa mga posibleng gumawa ng krimen. Kaya sa mga sumunod na taon, 2008, nagkaroon ng Public Reward System or Investigation or Special Reward System ang National Police ng Japan para sa kaso ni Harada. Nagbigay sila ng hanggang 10 million yen or halos 4 million pesos na pabuya sa sinumang magbibigay ng impormasyon sa makakapagturo sa mga sospek. Pero taong 2014 ay nag-expired ang validity ng reward o halos 10 taon din ang lumipas at nanatiling unsolved ang kaso at wala silang nakuhang impormasyon tungkol sa mga sospek. Taong 2017, halos 13 years matapos mangyari ang krimen. Isang lalaki ang lumapit sa mga pulis at sinabing sangkot siya sa pagpatay kay Harada. Kinilala ang lalaki na si Jericho Mori Lampano at siya ang kinikilalang pangunahing sospek. Si Jericho ay isang Filipino OFW na nakatira sa Chochera City na mangyari ang insidente. Siya ay naaresto dahil ang DNA na nakita sa labi ng biktima ay nagmatch sa kanyang DNA. At kalaunan nga ay nadiskubre pa ng mga pulis na 2 Pinoy pa ang kanyang kasama na gumawa ng krimen. Ang mga Pinoy na sospek ay hindi kilala o kaano-ano ng biktimang si Harada. Dahil dito ay naglabas ng warrant of arrest para sa 2 lalaki na kanyang kasama. Ayon sa investigasyon, nasa 18 at 19 years old lang ang 2 Pinoy na kanyang kasabwat na inilagay na rin sa international wanted list. Gayunpaman, 2 sa mga sospek ang nagpabalik-balik pa ng Japan matapos ang krimen. Dahil walang criminal assisting agreements sa pagitan ng Japan at Pilipinas, hindi basta-basta mag-imbestiga ang mga Japan police sa Pilipinas at hindi rin sila pwedeng basta-basta mag-request ng extradition ng suspect. Hindi rin basta-basta pwedeng ibigay ng Pilipinas ang isang Pilipinong suspect sa Japan government. Pero may mga pagkakataong pwedeng mag-request ng extradition ng Japan sa Pilipinas basta tapos na ang local proceedings at dito na nga nag-request ng Japan para sa extradition ni Kate. Sa pagtatapos ng impormasyon na ang batang lalaki ay 18 years old lang nang gumawa noong krimen ay gusto ulit pumunta ng Japan. Matapos kumpirmahin, ipinadala ang mga police investigator mula sa Japan sa Pilipinas noong January 23, 2019. Inaresto nga nila si Kate Gianan Ichani sa bahay nito sa Taytay, Rizal. Pasok sa Japan Narita International Airport ay agad siyang inaresto ng Japan Police. Samantalang ang 19 years old na lalaki naman ay patuloy pa ring hinahanap ngayon
at sa international wanted list din siya. Si Jericho ay 22 years old lang nang mangyari ang krimen. Ayon sa records, ilang beses naglalabas-pasok ng Japan at Pilipinas si Jericho. Siya ay 35 years old nang arestuhin sa kanyang tinitirhan sa Mizuho City, kasama ang kanyang asawa, anak na babae at lalaking biyenan at 7 iba pa. Siya ay meron ding permanent visa sa Japan. Ayon kay Jericho, noong 2010 ay nagtrabaho ulit siya sa Japan bilang factory worker ng mga sasakyan. Nagulat at di makapaniwala naman ang kanyang mga kapitbahay na nakatira sa parehong apartment nang marinig ang pag-aresto kay Jericho. Tinanong ng mga pulis kung bakit siya bumalik ng Japan kahit alam niyang pwede siyang mahuli. Ang sagot daw ni Jericho, mas malaki ang kikitain niya sa Japan kumpara sa Pilipinas kung siya ay babalik at maninirahan doon. Ang paglilitis ng kaso ni Jericho More, unang paglilitis ay ginanap noong July 17, 2018 sa Mito District Court. Ayon kay Jericho, siya ay bata pa noon at di makapag-isip ng tama. Pero taong 2005 matapos niyang gawin ang krimen ay nagkaroon siya ng anak na babae at doon na daw siya nagsimula magsisi. Ayon daw kay Jericho, madaling araw daw ng July 31, 2004, siya ay nakipagsabwatan sa 2 lalaking Pinoy upang isakay ang isang babaeng estudyante sa kanilang kotseng gamit sa kalye ng Amimache, Ibaraki Prefectural. Hinatak daw nila ang biktima sa loob ng sasakyan, hinalay at sinaktan. Sinabi rin niya na siya ang sumakal sa biktima kaya ito ay namatay. Kanya rin itong pinagsasaksak malapit sa Kenman River. Ayon din kay Jericho, sila ring 3 sospek ay nag-inuman ng alak bago ang insidente. Sinabi rin niya na sila ay gumamit ng droga bago at pagkatapos ng krimen. Ang isa sa kanilang kasabwat at sinabing gumawa sila ng ilang kalukuhan kung saan nauuwi nga ito sa isang krimen. Nakita raw niya ang isang babae na nakasakay sa bisikleta. Hinarangan daw nila ang dadaanan ng bisikleta gamit ang puting van na gamit nilang sasakyan. At dito na nga nila dinukot at sapilitang dinala ang estudyanteng babae sa loob ng puting van. Kaya daw nila napatay ang biktima dahil alam nilang sila ay mapapahamak kung ito ay kanilang bubuhayin. Ibinigay ni Jericho ang patalim na ginamit sa pagpatay sa 2 daw niyang mga kasabwat. Sinabi rin daw niya sa mga kasama na itapon ang labi ng biktima sa isang ilog matapos ang insidente. Binalaan pa niya ang 2 Pilipino na huwag sasabihin kahit kanino ang kanilang ginawa. Lumalabas sa investigasyon na nanatili pa sa Japan ang 3 ng halos 3 taon matapos nilang patayin si Harada. Ayon din kay Jericho, umamin sila sa kanyang ina noong taong 2007. Sinuggest daw ng kanilang ina na umalis na lang sila ng Japan at dali-dali na nga rin silang umalis sa Japan dahil na rin sa takot na sila ay mahuli. Ang taon na nagbigay na ng pabuya ang pamilya ng biktima kung sino nga ang makakapagturo sa mga sospek. Pero si Jericho ay paulit-ulit pa ngang lumabas-pasok ng Japan. Samantala, ang 2 niyang kasabwat ay di na muling bumalik pa ng Japan. Si Jericho More Lampano ay umaming guilty sa pang-aabuso at pagpatay kay Harada. Hiniling ng pamilya ng biktima na siya ay makulong ng habang buhay. Kaya January 2019 matapos ang 10 taon na nakalipas na mangyari ang krimen, nahatulan si Jericho ng habang buhay na pagkakabilanggo. Samantala, January 18, 2021, ang unang paglilitis kay Kate Echany, ang suspect na hinuli sa Pilipinas, ay humarap sa korte sa Neto District Court. Ayon sa prosecutor office, bukod sa dignidad ng biktima, binawian din ito ng buhay at nararapat din daw na buhay ang maging kapalit. Ang mga abogado naman ng depensa ay humingi naman ng mababang sentensya dahil daw ang suspect ay pinakabata noon at walang magawa kundi ang sumunod lang sa kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, February 2021,
hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Ang pangatlong suspect naman ay di pa rin nahuhuli hanggang sa ngayon at patuloy pa rin hinahanap. Bilang karagdagan, ang tatlong Pinoy na ito ay pinaghihinalaan ding sangkot din sa iba pang pagpatay na nangyari sa Ibaraki Prefectural. Marami pa kasing nangyaring pagpatay kung saan pinatay si Harada. At halos magkakasunod ding napatay ang mga biktima. Dahil dito ay iniimbestigahan kung sangkot ang tatlong Pinoy sa iba pang krimen. Nakakalungkot dahil isang magandang babae na may magandang kinabukasan sana ay winakasan ang buhay ng ganun lang kadali. Ayon sa korte, ang taong gumawa ng ganong krimen ay mga taong walang guilt o common sense. Kung ikaw daw ay may moral at mabuting tao, hindi daw magagawa ng isang matinong tao ang ganito kahit ikaw pa ay nakainom at tama lang na natanggap nilang ganong parusa. Lagi nating tatandaan kung tayo po ay nasa ibang bansa ay lagi nating dalhin ang ating disiplina at lagi tayong sumunod sa mga alituntunin at batas ng ibang bansa na ating tinitirhan. Hanggang dito na lang ang aking kwento ngayon. Hanggang sa muli mga kabayan. Diyos mabalos. Mula rito sa bansang Bahrain, this is Pinay Guardia. Maraming salamat po.